Kung titigil ang Estados Unidos sa pagbabayad ng utang nito, babagsak ang ekonomiya ng mundo sa loob ng wala pang 48 oras. Maghihinto ang mga bangko, maglalaho ang mga merkado, at bawat dolyar sa iyong pitaka ay agad na mawawala ng kahulugan. Maligayang pagdating sa The Financial History kung saan nagbabanggaan ang pera, kapangyarihan at kasaysayan. At walang kasing simple ng tila dahil ang tinatawag nating utang ng Amerika ay hindi lamang isang numero sa isang spreadsheet. Ito ang pundasyon ng modernong sibilisasyon, ang hindi nakikitang arkitektura na sumusuporta sa lahat mula sa iyong mortgage hanggang sa presyo ng isang tinapay. At kung sakaling mabasag ang istrukturang iyon, hindi lamang ito magiging problema para sa Amerika. Ito ay magiging isang pandaigdigang pagbagsak ng kumpiyansa, ang katapusan ng mundo sa pananalapi gaya ng alam natin. Ngunit bago natin maisip ang pagbagsak na iyon, kailangan nating maunawaan kung paano itinayo ang toreng ito sa simula pa lang. At kung bakit ang pinakamayamang bansa sa kasaysayan ay siya ring may pinakamalaking utang. Nagsimula ang kwento noong 1790 nang ang isang batang bansa na bagong malaya pagkatapos ng revolusyon ay nalulunod sa mga pautang sa digmaan. May utang ang Estados Unidos sa mga sundalo, mamamayan at mga dayuhang kaalyado nito. Karamihan sa mga bansang nasa sitwasyong iyon ay pipiliin na mag-default. Ngunit si kalihim ng pananalapi na si Alexander Hamilton ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Tinanggap niya ang utang. Ikinatwiran niya na kung Amerika ay maasahang makakautang at makakapagbayad, mapapatunayan nito ang kredibilidad nito na magiging isang ligtas na opsyon sa isang mundo ng mga gumuguhong imperyo. Nagbunga ang sugal ni Hamilton. Nagsimulang mag-issue ang Estados Unidos ng mga bono, mga pangako ng pagbabayad, at tinupad ang mga pangakong iyon. Naniwala ang mga mamumuhunan. Kumalat ang paniniwalang iyon sa mga pamilihan ng Europa. Ang utang ng Amerika ay naging isang premium na produkto. Ang Batang Republika ay hindi lamang naggamit ng kalayaan sa pamamagitan ng digmaan, kundi pinondohan din ang kinabukasan nito gamit ang pananampalataya. Ang pananampalatayang iyon ang naging pundasyon ng kapangyarihan ng Amerika. Ang bawat panahon ng malaking paglago mula sa mga riles ng tren, ang Rebolusyong Industrial, ang New Deal, hanggang sa ikalawang digmaang pandaigdig, ay pinondohan ng utang. Ang utang ay hindi isang tanda ng kahinaan. Ito ang makina ng pagpapalawak. Pagsapit ng kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang makinang iyon ang nagpapagana sa mundo. Noong 1944, habang nagngangalit pa rin ang ikalawang digmaang pandaigdig, 44 na bansa ang nagtipon sa Bretton Woods, New Hampshire, upang magdisenyo ng isang bagong kaayusang pang-ekonomiya. Gumawa sila ng simple, ngunit nakapagpabago ng kasaysayang pagpili. Itinali nila ang pandaigdigang sistemang pinansyal sa dolyar ng Estados Unidos at itinali ang dolyar sa ginto. Nangangahulugan ito na ang bawat pangunahing pera sa mundo ay umaasa sa pangako ng Amerika. Pagkatapos ng digmaan, ang Estados Unidos ay may hawak na 2 katlo ng mga reserbang ginto sa mundo at kalahati ng pandaigdigang output ng industriya. Ang kumpiyansa sa dolyar ay lubos. Ang mga dayuhang pamahalaan ay nag-iimbak ng dolyar bilang mga reserba. At nang gusto nila ng ligtas na pamumuhunan, bumili sila ng mga bono ng Treasury ng Estados Unidos. Ang utang ng Estados Unidos ay naging savings account ng mundo. Ngunit walang anumang bagay na nakabatay sa tiwala ang matatag magpakailanman. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 1960, ang Estados Unidos ay sabay-sabay na nagsasagawa ng isang magastos na digmaan sa Vietnam at nagpopondo ng malalaking programang panlipunan sa loob ng bansa. Ang mga dolyar ay mas mabilis na umaagos palabas ng bansa kaysa sa kaya ng ginto na suportahan ang mga ito. Ang ibang mga bansa ay nagsimulang humingi ng ginto sa halip na perang papel. Ang mga reserbang ginto ng kagawaran ng pananalapi ay nagsimulang lumiit. At noong 1971, ginawa ni Pangulong Richard Nixon ang pinakamalawak na desisyon sa pananalapi ng siglo. Pinutol niya ang ugnayan sa pagitan ng dolyar at ginto. Sa isang iglap, ang pera ay hindi na nakatali sa anumang pisikal na asset. Ang halaga nito ay lubos na nakasalalay sa kumpiyansa at sa pangako ng gobyerno ng Estados Unidos
na patuloy nitong babayaran ang mga utang nito. Ang pangakong iyon ang lumikha ng kung ano ang nabubuhay natin ngayon, ang pamantayan ng utang. Hindi na sinusuportahan ng ginto ang dolyar. Ang kumpiyansa ng mundo sa mga bono ng pananalapi ng Estados Unidos ang naging pundasyon. Ito ay isang tahimik na revolusyon. Sa unang pagkakataon, ang Estados Unidos ay maaring lumikha ng halos walang limitasyong kredito hanggat patuloy na naniniwala ang mundo. Ang mga bono ng pananalapi ay naging pinakaligtas na asset sa planeta. Hindi dahil walang panganib ang mga ito, kundi dahil sumang-ayon ang lahat na makita ang mga ito bilang ganito. Ginamit sila ng mga bangko bilang collateral. Ang mga pondo ng pensyon ay umaasa sa kanila para sa katatagan. Ang mga sentral na bangko ay nag-iimbak ng mga ito sa mga reserba. Kapag naririnig mo ang tungkol sa pambansang utang, hindi mo naririnig ang tungkol sa isang bayarin na kailangang bayaran. Naririnig mo ang tungkol sa pangunahing infrastruktura ng pandaigdigang pananalapi. Bawat utang, bawat derivative, bawat interest rate ng credit card ay nakabatay sa utang ng gobyerno ng Estados Unidos. At ang sistemang ito ay umaasa sa isang simpleng ritual. Kapag ang mga lumang bond ay nag-mature, ang Estados Unidos ay nag-i-issue ng mga bagong bond. Hindi nila talaga binabayaran ang utang. Patuloy lang silang nagpapatong ng utang ng walang katiyakan. Hanggat nagpapatuloy ang prosesong iyon, ang ilusyon ng katatagan ay mananatili. Ngunit kung sakaling maputol ang kadenang iyon, kung ang gobyerno ay mahuli kahit kaunti sa isang pagbabayad, ang ilusyong iyon ay agad na mabubuwag. Ang mga treasury bond ang collateral na sumusuporta sa buong pandaigdigang sistema ng pagbabangko. Ang default ay nangangahulugan na ang walang panganib na asset ay hindi na ligtas. Sa loob lamang ng ilang oras, mawawala ang liquidity. Tumigil ang mga bangko sa pagtitiwala sa isa't isa. Bumagsak ang dolyar. Nangyari na ito dati, bagamat sa mas maliit na antas. Noong 1979, isang technical na aberya ang nagpaantala sa mga pagbabayad ng treasury bond ng ilang araw. Agad na tumaas ang mga interest rate at ang pagkabigla ay tumagal ng maraming taon. Noong 2011, ang halos pagkabigo ng Kongreso ng Estados Unidos na itaas ang debt ceiling ay naging sanhi ng pagbaba ng credit rating ng Estados Unidos sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Nalugi ang merkado ng $1 trillion sa loob lamang ng ilang linggo, lahat dahil sa isang komprontasyong pampulitika. Hindi lamang ito puro krisis sa pananalapi. Ito ay mga krisis sa psikolohikal, dahil ang buong pandaigdigang ekonomiya ay nakabatay sa isang palagay na ang Estados Unidos ay palaging magbabayad ng mga utang nito. Ang mismong palagay na iyon ang dahilan kung bakit ang utang ang pinakamapangyarihang export ng Amerika. Ang ibang mga bansa ay nakikipagkalakalan ng mga kalakal. Ang Amerika ay nakikipagkalakalan ng mga pangako. Ang bawat bono na inilabas ay nagiging bahagi ng mga reserba ng ibang bansa, isang lambat para sa kaligtasan ng ibang bangko, isang haligi ng pagpapatatag para sa ilang pondo ng pensyon. At iyan ang malaking kabalintunaan ng kapangyarihan ng Amerika. Hindi kailangang alisin ng Estados Unidos ang utang nito. Kailangan nilang panatilihin ito. Hinihingi ito ng iba pang bahagi ng mundo. Kung susubukan talaga ng Washington na bayaran ang lahat ng utang nito, babagsak nito ang mismong sistemang sumusuporta dito. Ang utang ay hindi na isang pasanin. Ito ay isang byproduct. Ngunit kahit ang pinakamalakas na paniniwala ay maaring mabasag. Pagsapit ng 2025, ang utang. Ang debt ceiling ng US ay lumampas na sa 38 trilyon. Ang taunang pagbabayad ng interes pa lamang ay papalapit na sa 1 trilyon, halos katumbas ng paggastos sa depensa. Nanghihiram ang gobyerno upang mabayaran ang interes sa mga dating hiniram na pondo. Tumatakbo pa rin ang makinarya, ngunit ang tili ay lalong lumalakas bawat taon. Samantala, ang alitan sa loob ng politika ay naging bihag sa debt ceiling. Sa tuwing nagbabanta ang Kongreso ng default, nag-aalangan ang mga mamumuhunan. Ang mga dayuhang mamimili tulad ng China, Japan at Saudi Arabia ay nagsimulang bawasan ang kanilang mga hawak na treasury bond. Ang mga sentral na bangko ay tahimik na bumabalik sa pagbili ng ginto. At mula Brazil hanggang India,
Maraming bansa ang naghahanap ng mga sistema ng pangangalakal na hindi umaasa sa dolyar. Sa unang pagkakataon sa mahigit kalahating siglo, ang tiwala ng mundo sa utang ng US ay nagpapakita ng mga bitak. Hindi dahil sa kulang ang pera ng Amerika, kundi dahil kulang sila ng pinagkasunduan. At kapag ang tiwala lamang ang sumusuporta sa sistema, ang politika ang nagiging pinakamalaking panganib. Dahil ang tanong kung ano ang mangyayari kung hindi mabayaran ng Estados Unidos ang utang nito ay hindi isang tanong ng pera. Ito ay isang tanong ng tiwala. At ang tiwala, kapag nawala na, ay ang tanging pera na hindi na maaring hiramin muli ng anumang gobyerno. Kung sakaling hindi mabayaran ng Estados Unidos ang utang nito, hindi ito magmumukhang pagbagsak sa simula. Magmumukhang isang pahinga, isang hindi nabayarang bayad, isang tahimik na technical na aberya, ang uri ng pagkakamali sa administrasyon na maaring ipaliwanag sa pamamagitan ng isang press release. Ngunit sa likod ng mga eksena, bawat algorithm, bawat trading desk, bawat central na bangko ay mararamdaman ang pagbabago sa hangin dahil ang hindi maisip ay naging realidad. Ang pinakaligtas na asset sa mundo ay hindi na ligtas. Sa unang oras, magtitigil ang mga merkado. Ang mga treasury bond ang gulugod ng pandaigdigang pananalapi, ang collateral na nagsisiguro sa halos bawat pautang, bawat transaksyon, bawat derivative. Kung hindi na sila secured, hindi maaring magpautang ang mga bangko. Hindi na makakautang ang mga hedge fund. Ang sistema ng sirkulasyon sa pananalapi ng mundo ay agad na magiging paralisado. Babagsak ang mga presyo ng stock, hindi dahil titigil ang mga negosyo sa pagbuo ng kita, kundi dahil mawawala ang pundasyon ng pagpapahalaga, ang katatagan sa hinaharap. Pagkatapos, isang alon ng takot ang kakalat palabas. Ang mga dayuhang sentral na bangko na may hawak na $1 trillion na utang ng US ay magsisikap na protektahan ang kanilang sarili. Pabagsak ang dolyar habang ang mga mamuhunan ay lumilipat sa ginto, euro o maging sa mga cryptocurrency, anumang bagay na mukhang mas ligtas. Ang mga rate ng interest ay tataas ng husto. Ang mga credit card, mortgage, pautang sa kotse, lahat ay magiging hindi mababayaran sa isang iglap. Sa loob ng isang linggo, ang gobyerno ng Estados Unidos ay hindi makakabayad ng mga sweldo ng mga sundalo, mga benepisyo ng Social Security o mga bayarin sa medical. Sa loob ng 2 linggo, ang buong pandaigdigang ekonomiya ay hihinto, tulad ng atake sa puso. Gayunpaman, ang pangunahing kwento ay hindi tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa tiwala. Dahil ang Estados Unidos ay hindi lamang nag-iimprenta ng pera, nag-iimprenta ito ng tiwala. At kung ang tiwala na iyon ay bumagsak, walang sentral na bangko sa mundo ang magiging sapat na malaki upang iligtas ito. Bawat imperyo sa kasaysayan ay naharap sa sandaling ito. Ang Roma ay may denarius, ang Imperyong Britanya ay may pound, at pareho silang natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang katulad na kalagayan. Kasunod ng parehong tuntunin, ang isang pera ay umiiral lamang hanggat naniniwala ang mga tao sa imperyong nasa likod nito. Kapag ang paniniwalang iyon ay naglaho, kahit ang pinakamatigas na metal ay nagiging alikabok or. Sa kaso ng Estados Unidos, ang pagbagsak ay hindi magsisimula sa mga lansangan. Magsisimula ito sa datos, sa mga sistema ng kalakalan, sa mga pagkakaiba sa rate ng interes, sa tahimik na pagkataranta ng mga sentral na bangko dahil sa mga naka-code na tawag. Mula roon, kakalat ito sa bawat iba pang sektor. Mawawala ng halaga ang mga pondo ng pensyon, hindi na makabayad ng sweldo ang mga negosyo, puputulin ng mga gobyerno ang ugnayan sa $1 na hindi na nila pinagkakatiwalaan. Ang buong pandaigdigang ekonomiya ay unti-unting hihiwalay sa Estados Unidos. Hindi dahil sa puot, kundi para sa kaligtasan. Maaring isipin ng ilan na mabilis na papalitan ng Tsina o ibang superpower ang dolyar, ngunit hindi iyon mangyayari ng ganoon kabilis. Ang tiwala ay nangangailangan ng mga henerasyon upang may tayo, ngunit isang sandali lamang ang mawawala. Ang mundo ay hindi agad makakahanap ng isang bagong reserbang pera. Sa halip, papasok ito sa isang panahon ng kaguluhan, kung saan ang bawat transaksyon ay nagiging mas mahal dahil walang tunay na nakakaalam ng halaga ng anuman. Yan ang tunay na kahulugan ng default, hindi ang katapusan ng pera, kundi ang katapusan ng kahulugan.
Sa kabalintunaan, ang sakuna na ito ay hindi mangyayari dahil naubusan ng pera ang Amerika. Mangyayari ito dahil naubusan ng kooperasyon ang Amerika. Mababayaran ng Estados Unidos ang mga bayarin nito ng mabilis dahil kontrolado nito ang makinarya sa pag-iimprenta ng pera sa mundo. Ngunit kung ang paralisis sa politika ay humahadlang sa kakayahang iyon, kung ang ideolohiya ay nangingibabaw sa tungkulin, ang resulta ay kapareho ng kawalan ng kakayahang magbayad. Walang pakialam ang kumpiyansa kung bakit ibinabalik ang seke. Nakita na tayo ng mga maagang senyales ng babala. Noong 2011, nang muntik nang tumanggi ang Kongreso ng Estados Unidos na itaas ang kisame ng utang, nawala ng mga pandaigdigang pamilihan ng $1 trilyon sa loob lamang ng ilang araw. Ang credit rating ng gobyerno ng Estados Unidos ay ibinaba sa unang pagkataon sa kasaysayan at hindi pa rin ganap na nakakabangon. Noong 2023, isa pang komprontasyon ang nagtulak sa kagawaran ng pananalapi sa bingit na pinilit itong magpatupad ng mga hakbang pang-emerhensya upang manatiling nakalutang. Sa bawat pagkakataon, kumukurap ang mundo pagkatapos ay nagkukunwaring walang nangyari. Ngunit ang tiwala ay hindi nagre-reset ng sarili nito. Ito ay nabubura. Samantala, ang halaga ng mga pagbabayad ng interes sa utang ay papalapit na ngayon sa $1 trilyon bawat taon. Nangangahulugan ito na mas malaki ang ginagastos ng US sa pagtupad sa mga lumang pangako kaysa sa pagbuo ng mga bago. Ang ekwasyon na ito ay hindi na mukhang napapanatili. Gayunpaman, ang tunay na problema ay wala sa utang mismo, kundi sa pagiging kampante, ang pag-aakalang ang sistema ay palaging magpapanibago sa sarili nito dahil palagi nitong ginagawa ito. Ipinapakita ng kasaysayan ang kabaligtaran. Sa pagtatapos ng bawat imperyo, ang pera ay hindi na isang kasangkapan at nagiging kapalit ng tiwala. Ang mga pamahalaan ay nag-iimprenta ng pera, nanghihiram at gumagastos upang maantala ang pagbaba hanggang sa ang ilusyon ay maging napakamahal upang mapanatili. Pagkatapos, humina ang pera, tumataas ang inflasyon at kalaunan ay nagpapatuloy ang mundo. Hindi pa nararating ng Estados Unidos ang puntong iyon. Ngunit tinatahak nito ang landas na dating tinahak ng Roma, isang landas na pinahiran ng prestihiyo sa halip na pilak. Ang default ng US ay magtatakda ng katapusan ng isang panahon, hindi dahil ang mga numero ay hindi na nagbubuo, kundi dahil ang salaysay ay hindi na nakakakumbinsi. Sa loob ng 80 taon, naniniwala ang mundo na ang sistemang Amerikano, ang mga batas nito, ang mga institusyon nito, at ang dolyar nito ay makakayanan ang anumang krisis. Ang paniniwalang iyon ay nagpapahintulot sa mga bansa na makipagkalakalan. Kalakalan, pamumuhunan at pag-iipon ng mapayapa. Kung ang pananampalatayang yan ay mamatay, ang papalit dito ay hindi isang bagong kaayusan, kundi kaguluhan. At kahit na mabuhay ang sistema, bawat krisis ay nag-iwan ng peklat. Bawat komprontasyong pampolitika, bawat pagbaba ng credit rating, bawat headline tungkol sa pagkaubusan ng pera ay sumisira sa paniwala na ang Amerika ay walang hanggan. Sa susunod na papalapit ang debt ceiling, maalala ng mga merkado. Sa susunod na tumaas ang mga ani ng Treasury, ang mga sentral na bangko ay maghihigpit. At dahan-dahan tahimik, ang balanse ng kapangyarihan ay lilipat palayo sa Washington, hindi sa pamamagitan ng revolusyon, kundi sa pamamagitan ng pag-iingat. Ganito nagtatapos ang mga imperyo sa modernong panahon, hindi sa pamamagitan ng pagsalakay, kundi sa pamamagitan ng diversifikasyon. Hindi sa pamamagitan ng pagbagsak, kundi sa pamamagitan ng kawalang bahala. Hindi lalabanan ng mundo ang dolyar. Hindi na nila ito kailangan. Kaya ang pinakamalaking panganib sa Estados Unidos ay hindi ang default bukas, kundi ang katotohanan na ang bawat taon ng alitan sa loob ng politika at kawalang ingat sa pananalapi ay ginagawang hindi maiwasan ang kawalan ng tiwala sa hinaharap. Habang tumatagal na tinatrato ng bansang ito ang credit worthiness nito bilang isang sandata sa halip na isang responsibilidad, mas lalo itong babaling laban sa credit worthiness na iyon. Dahil kapag napagdesisyunan ng mundo na ang Estados Unidos ay hindi na ang pinakaligtas na nanghihiram, ang mismong utang na dating nagpatibay dito ay magiging kahinaan nito. Itinayo ng Estados Unidos ang imperyo nito sa isang kabalintunaan.
Walang limitasyong utang na sinusuportahan ng walang limitasyong tiwala. At sa kasalukuyan, nananatili ang tiwala na iyon. Bumibili pa rin ang mga mamumuhunan ng mga treasury bond. Nangingibabaw pa rin ang dolyar sa kalakalan. At naniniwala pa rin ang merkado na ang sistema ay masyadong sentralisado para gumuho. Ngunit ang tiwala, tulad ng anumang pera, ay nawawala ng halaga kapag labis na ginamit. Kung darating ang araw na iyon, kapag ang Estados Unidos ay hindi na makabayad, mapa-political man o dahil sa pagbagsak, hindi lamang ito magdi-default sa mga nagpapautang nito, kundi pati na rin sa kasaysayan, sa pangako na ang isang bansa ay maaring humiram magpailanman, mamuno sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi kailanman haharap sa pagbabayad na kinakaharap ng bawat imperyo bago ito. Dahil ang katotohanan ay simple at nakakatakot, ang mundo ay hindi gumagana sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ang tanging pera na hindi maaring i-print ng anumang bansa. Kung ito ay magbibigay sa iyo ng isang bagong pananaw, mangyaring mag-subscribe. Ang kasaysayan ay may sagot.